Sabi nila ang pinakamasakit na uri ng saksak ay hindi iyong galing sa kaaway, kundi ang galing sa taong pinagkakatiwalaan mong humawak ng iyong likuran. Akala ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay at ng matandang babaeng itinuring kong sariling ina na ang pananahimik ko ay tanda ng aking pagkatalo. Akala nila ang pag-alis ko 5 taon na ang nakalilipas ay isang pagsuko. Nagkakamali sila. Ang bawat luhang pinigilan kong pumatak noon ay naging kristal na ngayon, matigas, malamig at handang sumugat. Hindi ako bumalik para magmakaawa ng pag-ibig o para humingi ng puwang sa hapagkainan na ako naman ang naghain. Bumalik ako para bawiin ang bawat sentimong ninakaw nila sa aking dangal. Sa mundong ito, ang hustisya ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha. At sa pagkakataong ito, hindi ko gagamitin ang galit. Gagamitin ko ang aking yaman, ang aking talino, at ang katotohanang hanggang ngayon sa ilalim ng batas. At sa harap ng Diyos, ako pa rin ang kaisa-isang reyna ng kanilang imperyong gumuho. Makinig kayo ng mabuti. Dahil ito ang kwento kung paano ang isang babaeng itinapon sa limot ay muling bumangon upang maging bangungot ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang laro ay magsisimula na, at sisiguraduhin kong sa huli wala silang matitira kundi ang abo ng kanilang sariling kasinungalingan. Balang araw luluhod ang lalaking tinawag kong asawa sa paanan ko, hindi para humingi ng tawad, kundi para mamalimos ng kahit katiting na piraso ng imperyong sisiguraduhin kong mawawala sa kanya. Sa oras na iyon titingnan ko ang aking biyenan, ang babaeng pilit akong binura sa kasaysayan ng kanilang pamilya, habang pinapanood niyang gumuho ang lahat ng kanyang pinakaingatan. May isang sikretong hindi pa nila alam. Isang bombang nagsisimula ng tumakbo. At sa oras na sumabog ito, wala silang matitira kundi ang abo ng kanilang sariling kataksilan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang harapin ang katotohanang mas matalas pa sa kutsilyo ng doktor na nakatutok sa aking tiyan. Marcela, maging professional ka naman. Isang gabi lang ito para sa imahe ng pamilya at ng kumpanya. Iyan ang huling tinig na narinig ko mula sa aking asawa bago siya tuluyang lumabas ng aming silid kaninang umaga. Ang tinig ni Diego, malamig, praktikal at walang bahid ng pagsisisi. Nandito ako ngayon sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, nakahiga sa malamig na kama, habang ang gel ng ultrasound ay unti-unting nanunuot sa aking balat. Ang bawat patak ng swero sa tabi ko ay tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa nakabibinging katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binalot ng ingay mula sa malaking telebisyon na nakasabit sa tapat ko. Isang live broadcast. Ang wedding of the year. Sa screen nakita ko si Diego, ang aking asawa. Nakasuot siya ng pinakamagara niyang tuxedo, nakangiti sa harap ng mga kamera, at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baywang ni Valeria Santos, ang sikat na aktres na matagal ko nang pinaghihinalaan. I have reached the peak of my success because of this woman, pahayag ni Diego, sa harap ng milyon-milyong Pilipino. Valeria is the silent strength behind Montemayor Group. She is my heart, my inspiration, and starting today, my wife. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng puot na kasing lamig ng yelo. Sa tabi ko, ang nurse ay napahinto sa pag-aayos ng monitor, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang palipat-lipat ang tingin sa screen at sa akin. Ma'am Marcela, hindi po ba si Sir Diego iyon? Nautal niyang tanong. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa nurse. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone sa side table. Eksaktong tumatawag ang aking biyenan, si Doña Catalina. Marcela, ang boses ng matanda ay walang halong emosyon, parang nag-uutos lang ng katulong. Huwag kang gagawa ng eksena. Alam mong kailangan ng kumpanya ang publicity na ito para sa merger natin sa mga Santos. Magpahinga ka na lang dyan sa ospital. Ipinadala ko na ang mga dokumento sa abogado mo. Pirmahan mo na ang divorce papers para hindi na tayo magkahirapan. Divorce papers, Mama? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Don't call me Mama, you gold digger. Wala ka ng lugar dito. Ginamit ka lang namin para makuha ang tiwala ng mga investor na gusto ng isang family man na imahe. Ngayong hawak na namin ang kontrata, wala ka ng silbi. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa amin, Marcela. Kami ang nagahon sa iyo mula sa putikan. Pinindot ko ang record button bago siya muling nagsalita. Kahit buntis ako sa mga apo ninyo, itatapon niyo lang ako ng ganito. Ang mga batang iyan ay Montemayor. Pagkapanganak mo, kukunin namin sila.
Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula sa ibang bansa, pero hinding-hindi mo na sila makikita. Ayaw naming lumaki sila sa isang inang talunan. Isang oras, Marcela. Isang oras lang ang ibinibigay ko sa iyo para lisanin ang ospital na yan bago ko ipasara ang lahat ng accounts mo. Naputo lang linya. Isang oras. Lumingon ako sa monitor ng ultrasound. Nakita ko ang dalawang maliliit na hugis ang aking kambal. Sila ang tanging kayamanan ko at hinding-hindi ko hahayaang maging kasangkapan sila ng mga halimaw na ito. Walang luha. Walang hikbi. Tumayo ako mula sa kama kahit ramdam ko pa ang bahagyang hilo. Inalis ko ang swero sa aking kamay nang walang kurap binaliwala ang munting patak ng dugo na lumabas sa aking balat. Kinuha ko ang aking mamahaling bag at ang dokumentong iniwan ng nurse sa mesa. Agad kong tinawagan si Attorney Lorenzo, ang kaisa-isang taong alam kong hindi kayang bilhin ng mga Montemayor. Lorenzo, it's me. I need you to execute Plan B. Ngayon na, wika ko habang naglalakad palabas ng silid. Marta, sigurado ka na ba mapanganib ang gagawin mo? Oras na malaman nila na hawak mo ang mga record ng illegal offshore accounts ng Montemayor Group, hindi ka nila titigilan. Mas mapanganib kung mananatili ako rito bilang biktima. Sagot ko, habang mabilis na tinatahak ang hallway ng ospital. I-book mo ako sa susunod na flight palabas ng bansa. Kahit saan basta malayo sa impyernong ito. At Lorenzo, siguraduhin mong hindi nila mahahanap ang record ng kasal namin ni Diego sa City Hall. Gusto kong maniwala sila na tapos na ang lahat. Copy that, Mars. Pero paano ang mga accounts mo ilolock na nila iyon sa loob ng isang oras? Ngumiti ako ng mapait habang sumasakay sa elevator. Huli na sila, 5 minuto matapos kong makita ang kasal sa TV, na-transfer ko na ang lahat ng personal assets na naipon ko sa loob ng 5 taon sa pangalan ng isang foundation sa Singapore. Ang ititira ko lang sa kanila ay ang mga utang na hindi nila alam na nasa pangalan na ni Diego. Paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ng mainit na hangin ng Maynila. Tiningnan ko ang malaking billboard sa di kalayuan kung saan nakapaskil ang mukha ni Diego at Valeria para sa isang bagong endorsement. Enjoy your wedding night, Diego? Bulong ko sa hangin. Dahil pagbalik ko, sisiguraduhin kong ang bawat halik na ibinigay mo sa kanya ay magbabayad ng doble-triple hanggang sa wala nang matira sa iyong pagkatao. Pumasok ako sa naghihintay na sasakyan. May 3 oras na lang bago ang flight ko. 3 oras para tuluyang maglaho ang Marcela na kilala nila bilang sunod-sunuran at para isilang ang babaeng wawasak sa kanila. Habang umaandar ang sasakyan, tumunog ang aking phone. Isang unknown number. Sinagot ko ito. Hello, Mars. Huwag kang sasakay sa eroplano. Alam nila kung nasaan ka. Napatigil ang tibok ng puso ko nang makita ko ang isang itim na SUV na nagsisimulang sumunod sa amin mula sa likuran. Ang bawat metro ng kalsadang tinatahak ng sasakyan palayo sa ospital ay tila isang hakbang patungo sa kawalan, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing talas ng isang labaha. Ang itim na SUV sa aming likuran ay patuloy sa pagbuntot, isang aninong nagbabantay sa bawat galaw ko. Hindi ako natatakot sa kanila. Mas natatakot ako sa posibilidad na mamatay ang Marcela na marunong lumaban bago pa man magsimula ang tunay na digmaan. Bilisan mo ang pagmamaneho, Mang Kiko. Utos ko sa driver habang nakatingin sa side mirror. Diretso tayo sa mansyon. May mga kailangan lang akong kunin. Pero ma'am, mukhang sinusundan tayo ng mga tauhan ni Doña Catalina, kaba sa boses ng matanda. Hayaan mo sila. Gusto nilang manood. Ipakita natin sa kanila ang isang palabas na hindi nila malilimutan. Pagdating sa harap ng naglalakihang gate ng mansyon ng mga Montemayor, ang bahay na itinuring kong tahanan sa loob ng 5 taon, ang bahay na ako mismo ang nagdisenyo ng bawat sulok, isang malamig na katotohanan ang sumalubong sa akin. Pinindot ko ang passcode sa digital lock ng maliit na pinto, ngunit isang pulang ilaw at ang paulit-ulit na tunog ng pagkakamali ang sumagot sa akin. Binago na nila ang code. Ganoon kabilis, ganoon kawalang puso. Bumukas ang malaking gate at lumabas si Doña Catalina, suot ang kanyang mamahaling robe, at hawak ang isang baso ng wine, tila ba nagdiriwang na siya sa tagumpay ng kanyang anak. Sa likuran niya ay ang 2 bodyguard na kanina pa nakabuntot sa akin. Marcela, ang tigas talaga ng ulo mo. Bungad niya, ang boses ay puno ng pangungutya. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik dito. Wala ka nang pag-aari sa loob ng bakurang ito. Ito ang bahay ko, Catalina. Sagot ko habang nakatayo ng tuwid sa harap niya.
Dito nakarehistro ang pangalan ko bilang asawa ni Diego. Tumawa ang matanda, isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong dahon. Inabot niya sa akin ang isang folder. Asawa, basahin mo ito, iha. Ito ang kasunduang pinirmahan mo 3 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng share mo sa kumpanya, ang bahay na ito, at maging ang mga lupain sa probinsya, ay isinalin mo na sa Montemayor Foundation. You are a guest here, Marcela. At ngayon, pasuna ang iyong reservation. Tiningnan ko ang dokumento. Ang aking pirma, isang perpektong panggagaya. Ang mga demonyong ito, matagal na nilang pinaplano ang araw na ito. Huwag kang tumingin sa akin, na tila ba ikaw ang biktima. Patuloy ni Catalina habang papalapit sa akin. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa pera ng mga Montemayor, namatay na ang nanay mo sa sakit. Kung hindi dahil sa amin, isa ka pa ring hamak na secretary na naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Binigyan ka namin ng buhay na hinding-hindi mo mararating mag-isa. Ang paghingi namin sa iyo na magparaya para kay Valeria ay maliit na sakripisyo lang kumpara sa ibinigay namin sa iyo. Sakripisyo? Halos mabulunan ako sa katusuhan ng kanyang luhika. Ang nakawin ng buhay ko at ang kinabukasan ng mga anak ko ay tinatawag ninyong sakripisyo. Eksaktong pumasok ang isang sports car sa driveway. Bumaba si Diego, suot pa rin ang kanyang tuxedo, ngunit may mga bahid na ng lipstick sa kanyang kwelyo. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ni Valeria ay tila dumikit na sa kanyang balat. Mars, stop this, malamig na sabi ni Diego. Sinabihan na kita kanina, maging practical ka. I've already set up a condo for you in Cebu. Dun ka muna habang nagbubuntis ka. I'll provide everything, food, clothes, medical bills. Just stay out of the limelight. Hindi pwedeng malaman ng media na may legal wife ako habang si Valeria ang ipinapakilala kong asawa. So gusto mong maging mistress ako sa sarili nating pagsasama? Gusto mong itago ang mga anak mo na parang isang kahihiyan? Tanong ko. Habang ang aking kamay ay dahan-dahang humahawak sa brooch na suot ko, isang regalo niya noon, na ngayon ay nagsisilbing recorder ng bawat bastos na salitang lumalabas sa kanilang bibig. Para sa mga bata rin ito, Marce, depensa ni Diego, ang kawalang hiyaan niya ay wala ng hangganan. Ayaw mo naman sigurong lumaki silang sentro ng iskandalo. Di ba be a mother first before you become a bitter woman? Tanggapin mo na ang offer ni Mama. At least doon reyna ka pa rin sa loob ng 4 na sulok ng kondo mo. Huminga ako ng malalim. Ang bawat salita nila ay tila pako na bumaon sa aking puso noon, pero ngayon ang mga ito ay bala na gagamitin ko laban sa kanila sa tamang panahon. Reyna, ngiti ko, isang ngiting kasing lamig ng kamatayan. Tama ka, Diego. I will be a queen, pero hindi sa loob ng isang kondo na binayaran mo. Lumingon ako kay Doña Catalina at kay Diego. Sa huling pagkakataon, itago niyo ang folder na yan. Dahil kapag bumalik ako, bawat peking pirma dyan, ay babayaran ninyo ng bawat patak ng dugo ng inyong kumpanya. At Catalina, ang utang na loob na sinasabi mo, tapos na ako sa pagbabayad niyan. Simula sa oras na ito, kayo naman ang magsisimulang magbayad sa akin. Tumalikod ako at naglakad palayo nang hindi lumilingon. Naririnig ko pa ang sigaw ni Catalina na tinatawag akong ingrata at ang buntong hininga ni Diego na tila ba ako pa ang mahirap kausap. Sumakay ako sa sasakyan ni Mang Kiko. Sa airport na tayo, maikli kong utos. Habang umaandar ang sasakyan, binuksan ko ang aking tablet. Isang notification mula sa aking private investigator ang lumabas. Isang litrato ni Valeria Santos na kausap ang isang lalaking may dalang malaking itim na bag sa likod ng simbahan pagkatapos ng kasal. Nahanap mo na ba siya, Lorenzo? Tanong ko sa telepono. Oh, Marce, hawak ko na ang ebidensya na ang kasal ni Diego at Valeria ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang malaking setup para sa insurance fraud ng Montemayor Group. Pero Marce, may problema. Ano iyon? Ang itim na SUV na sumusunod sa iyo kanina. Hindi iyon tauhan ng mga Montemayor. Tauhan iyon ng isang taong matagal mo nang hindi nakikita. Ang tatay mo, Marce, buhay siya. Nabitawan ko ang aking tablet. Ang mundo na akala ko ay gumuho na, ay may mas malalim pa palang sikreto na pilit ibinabaon sa limot. Ang amoy ng jet fuel at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng terminal ay tila naging hudyat ng aking pansamantalang kamatayan. Sa bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng airport, nararamdaman ko ang bigat ng 2 buhay sa loob ng aking tiyan. Sila ang tanging dahilan kung bakit nananatiling matigas ang aking paninindigan
sa kabila ng panghihina ng aking katawan. Ma'am, narito na tayon, bulong ni Mang Kiko habang inilalapag ang aking nag-iisang maleta. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ang uri ng malasakit na hinding-hindi ko nakuha mula sa pamilyang pinaglingkuran ko ng 5 taon. Salamat, Mang Kiko. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Huwag ninyong sasabihin kahit kanino kung nasaan ako. Sagot ko habang inaabot sa kanya ang isang sobre na naglalaman ng sapat na halaga para sa kanyang pagreretiro. Lumingon ako sa labas ng salaming pintuan ng airport. Ang itim na SUV ay nakatigil sa di kalayuan. Hindi ito gumagalaw, parang isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Kung totoo ang sinabi ni Lorenzo na ang aking ama ay buhay pa at nasa loob ng sasakyang iyon, bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit sa oras na wala na akong kompas na sinusunod? Hindi ito ang oras para sa mga emotional na muling pagkikita. Kung gusto niya akong mahanap, hahanapin niya ako sa oras na ako na ang may hawak ng alas. Pumasok ako sa isang madilim na sulok ng isang coffee shop sa loob ng pre-departure area. Doon naghihintay si Attorney Lorenzo, suot ang isang simpleng t-shirt at baseball cap upang hindi makilala. Walang imik niyang iniabot sa akin ang isang bagong passport at isang makapal na envelope. Lahat ng kailangan mo para sa panibagong buhay sa Singapore at London ay nariyan na, Marce, mahinang sabi ni Lorenzo. Ang mga record ng kasal ninyo ni Diego nabura ko na ang digital copy sa City Hall, pero ang original, itinago ko sa isang safe house na ako lang ang nakakaalam. Sa mata ng mundo, hindi kailanman naganap ang kasal ninyo. Hahayaan nating isipin ni Diego na malaya na siya. Mabuti, tugon ko habang hinahaplos ang gilid ng aking bagong passport. Hayaan natin siyang magpakalunod sa kaligayahan kasama si Valeria. Hayaan nating isipin ni Doña Catalina na nagtagumpay siya sa pagpapatapon sa akin. Marce, tungkol sa tatay mo. Pagpapatuloy ni Lorenzo, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang patigilin siya. Lorenzo, ang tatay ko ay namatay sa alaala ko noong araw na iniwan niya kami ni nanay sa gitna ng kahirapan. Kung ang lalaking nasa SUV na iyon ay siya, nga sabihin mo sa kanya. Ang Marcela na iniwan niya ay wala na. Ang Marcela na kaharap mo ngayon ay wala ng pamilya kundi ang mga anak na dala-dala ko. Tumunog ang anunsyo para sa aking flight. Tumayo ako, tila babawat buto sa aking katawan ay gawa sa bakal. Inabot ko kay Lorenzo ang brooch na may lamang recording ng pag-amin ni Diego at Catalina. Itago mo ito. Ito ang mitya ng kanilang pagsabog. Huwag mong ilalabas hanggat hindi ko sinasabi. Gusto kong panoorin silang umakyat sa rurok ng tagumpay dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak mula sa pinakamataas na tore. Naglakad ako patungo sa boarding gate. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa mga pahina ng aking lumang buhay. Nang makaupo na ako sa loob ng eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituing unti-unting namamatay sa aking paningin. Kinuha ko ang aking cellphone at sinimulang burahin ang lahat. Ang mga litrato ng kasal namin ni Diego, delete. Ang mga mensahe ng paglalambing na puno ng kasinungalingan, delete. Ang bawat contact na may connection sa mga Montemayor, blocked. Sa huli, isa na lang ang natirang pangalan sa aking contact list. Isang bagong numero na ibinigay ni Lorenzo. Pinangalanan ko itong Reborn. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nararamdaman ang pag-angat ng eroplano mula sa lupa. Ang ungol ng makina ay tila isang oyay na nagpapatulog sa aking pagkatao bilang Marcela Villanueva Montemayor. Pagbaba ko sa kabilang panig ng mundo, hindi na ako ang babaeng marunong masaktan. Matulog kayo ng mahimbing aking mga anak, bulong ko habang nakahawak sa aking tiyan. Dahil pagising natin tayo na ang magiging bagyo nawawasak sa kanilang lahat. Ang huling nakita ko bago tuluyang lamunin ng dilim ang kalangitan ay ang sarili kong refleksyon sa bintana. Hindi na ito ang mukha ng isang asawang nagnanais ng pagmamahal. Ito ang mukha ng isang mananalunig na naghihintay lamang ng tamang panahon upang maningil ng bawat patak ng luhang hindi niya hinayaang umagos. Ang 5 taon ay hindi lamang lumipas bilang mga bilang sa kalendaryo. Ang bawat araw na iyon ay nagsilbing paitaas na hagdan patungo sa rurok na kinatatayuan ko ngayon. Ang Marcela na lumisan sa Pilipinas, na sugatan at duguan, ay matagal nang ibinaon ng panahon. Ang babaeng nakatitig sa akin mula sa salamin ay isang banyaga, isang babaeng ang mga mata ay kasing lamig ng asero at ang labi ay may bakas ng tagumpay na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman ng mga Montemayor. Mommy, are you ready? The car is waiting downstairs.
Ang boses ni Nathan ang panganay sa aking kambal. Sa edad na 5 ang kanyang tindig at talino ay tila isang babala sa sinumang magtatangkang saktan kami muli. Yes, my king, sandali na lang niya. Sagot ko habang inaayos ang aking pulang terno, nagawa sa pinakamahal na sutla. Ito ang kulay ng digmaan, at ngayong gabi ang digmaan ay magsisimula sa loob ng isang ballroom, ang Golden Lotus Gala. Ito ang pinakaaasam na okasyon ng mga elite sa Maynila, ang lugar kung saan ang kapangyarihan ay ipinaparada at ang mga sikreto ay itinatago sa ilalim ng mamahaling alahas. At ngayong gabi, ang espesyal na panauhin ay walang iba kundi ang founder ng Aruga International, isang kumpanya na sa loob lamang ng 5 taon ay naging higante sa industriya ng childcare at wellness sa buong Asia. Pagpasok ko sa ballroom, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat bulong ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ang mga ilaw ng chandelier ay sumasalamin sa aking suot na diamante, ngunit mas nakakasilaw ang aura ng kapangyarihan na dala ko. Hindi ko hinanap ang mga Montemayor. Alam kong sila ang hahanap sa akin. Ladies and gentlemen, let us all welcome the woman of the hour, the CEO and founder of Aruga International, Miss Marcella V. Ang palakpakan ay tila isang musika sa aking pandinig. Naglakad ako patungo sa gitna, ang bawat paghakbang ng aking suot na takong sa marmol na sahig ay tila isang ritmo ng paniningil. Doon sa isang sulok nakita ko sila. Si Diego, mukha siyang pagod sa kabila ng kanyang mamahaling tuxedo. Ang kanyang imperyo ay unti-unti nang kinakain ng mga utang na ako mismo ang bumili sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Sa tabi niya ay si Valeria, na ang kagandahan ay tila naging isang maskarang puno ng lamat. At syempre ang matandang reyna si Doña Catalina, na ngayon ay nakatitig sa akin, na tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Excuse me, Miss V, ang boses ni Diego ay pamilyar ngunit wala ng epekto sa aking puso. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkalito. Marcella, ikaw ba talaga iyan? Humarap ako sa kanya nang may isang formal at malamig na ngiti. Ang amoy ng kanyang pabango na dati ay kinababaliwan ko ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na alaala. I'm sorry sir, do I know you? Ang tanong ko sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang boses ko ay kasing linaw ng kristal at kasing talim ng isang punyal. It's me, Diego, your husband. Pabulong niyang sabi, bakas ang takot na marinig ng iba. Bahagya akong tumawa, isang tunog na puno ng pangungutya. Mr. Montemayor, I believe you are mistaken. My husband passed away 5 years ago. Ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay para pag-usapan ang posibleng pagbili ng Aruga sa inyong naluluging kumpanya. Nothing personal, just business. Nakita ko ang pamumutla ni Diego. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang magbulungan. Sa di kalayuan nakita ko si Doña Catalina na naglalakad patungo sa amin, ang kanyang mukha ay puno ng puot. You ingrate, sigaw ng matanda, nakalimutan ang kanyang delikadesa. How dare you show your face here after stealing from us? Stealing, Doña Catalina, ang boses ko ay nanatiling kalmado habang dahan-dahan kong iniikot ang wine glass sa aking kamay. I believe the court records in Singapore and London will show that every centavo of Aruga came from my hard work. Unlike others who build their empires on lies and fake marriages. Lumapit ako ng bahagya sa kanya, sapat lang para ako lang ang makarinig. Huwag kang sumigaw, Catalina. Baka malaman ng mga investors mo na ang wedding of the year ng anak mo ay isa palang krimen ng bigamy. I still have the original contract, remember? Bago pa siya makasagot, isang lalaki ang lumapit sa amin. Matangkad, elegante at may aurang hindi matatawaran. Ito si Attorney Lorenzo, ang aking tanging kakampi, na ngayon ay isa na ring makapangyarihang pangalan. Miss V, your guests from the International Board are waiting, wika ni Lorenzo, sabay sulyap ng may halong pandidiri kay Diego. Of course, Lorenzo. Let's not keep the important people waiting, sagot ko. Muli akong bumaling kay Diego, na tila ba isa lamang siyang alikabok sa aking daan. By the way, Mr. Montemayor, I heard your son with Miss Valeria is having some behavioral issues. If you need a discount for Aruga's premium childcare, just let my secretary know. I have a soft spot for children who are victims of their parents' bad choices. Tumalikod ako at naglakad palayo, ramdam ang kanilang mga titig na tila sumasabog sa aking likuran. Ito ang unang gabi ng aking pagbabalik
at ang lasa ng kanilang pagkahiya ay mas matamis pa sa pinakamahal na wine sa ball na ito. Habang naglalakad kami patungo sa private lounge, bumulong si Lorenzo sa akin. Marce, nakita ko siya. Ang tatay ko. Tanong ko bahagyang bumagal ang aking paghinga. Hindi lang siya, Mars. Nakita ko ang taong tumawag sa iyo sa ospital 5 taon na ang nakalilipas. At hindi siya estranghero. Narito siya sa loob ng ballroom na ito at kanina pa siya nakatingin sa iyo. Napahinto ako sa paglalakad. Tumingin ako sa malaking salamin sa dulo ng hallway at nakita ko ang isang refleksyon ng isang babaeng nakasuot ng itim na belo nakatayo sa madilim na bahagi ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa misteryo. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong boses, kundi sa lalim ng katahimikang kaya mong panatilihin habang ang iyong kaaway ay unti-unting nalulunod sa sarili nilang takot. Sa harap ng aking lamesa sa opisina ng Aruga International, pinapanood ko ang paggalaw ng mga numero sa screen ng aking monitor. Ang Montemayor Group ay parang isang lumang barko na puno ng butas. Ang kailangan na lamang ay isang malakas na tulak upang tuluyan itong lamunin ng dagat. Miss V, nasa labas si Mr. Diego Montemayor. Kanina pa siya nagpupumilit na pumasok. Wika ng aking secretary sa intercom. Hayaan mo siyang maghintay ng 10 pang minuto, Sarah. Gusto kong malasap niya ang pakiramdam ng pagiging isang hamak na aplikante sa harap ng pintuang ito. Sagot ko habang dahan-dahang iniinom ang aking tsaa. Ang bawat segundo ng kanyang paghihintay ay kabayaran sa 5 taon ng aking pagkawala. Nang sa wakas ay pinatuloy ko siya, pumasok si Diego na parang isang bagyong nawalan ng direksyon. Ang kanyang tuxedo ay hindi na kasing kinis ng dati at ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat at pagkabalisa. Nanatili akong nakaupo, hindi tumatayo, hindi nag-aalok ng upuan. Mars, please, we need to talk properly. Bungad niya, ang boses ay puno ng panginginig na pilit niyang itinatago. What was that scene at the gala? Bakit kailangan mong ipahiya si Mama sa harap ng maraming tao? Tumingin ako sa kanya ng diretso, walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Mr. Montemayor, I believe you are in the wrong office. Kung ang pakay mo rito ay maglabas ng hinaing tungkol sa iyong pamilya, hindi ako ang tamang tao. I am the CEO of Aruga, at ang oras ko ay para sa mga kliyenteng may halaga. Stop this act, Marce. Alam kong ikaw yan. I am your husband, for God's sake. Sigaw niya sabay hampas sa aking lamesa. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng salamin ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. I already told you, Mr. Montemayor, my husband died 5 years ago kasama ang lahat ng pangarap na sinira niya. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay isang estrangherong may malaking utang sa aking kumpanya. Did you check your latest financial report? Ang 3 malalaking bangko na nag-finance sa iyong bagong project ay pagmamay-ari na ng Aruga Holdings. Nakita ko ang pagbuka ng kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi mo magagawa iyon. That's a hostile takeover. Nauutal niyang sabi. It's called business, Diego. You taught me that, remember? Sabi mo noon kailangang maging practical. At ang pinaka-practical na gawin ngayon ay bawiin ang lahat ng puhunang ipinundar ko sa pamilyang walang alam kundi ang manloko. Tumayo ako at lumakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa syudad. Sa labas, ang trapik at ingay ng Maynila ay tila isang malaking gulo, ngunit sa loob ng silid na ito, ako ang may control. Mars, please, think about our history. Nagmahalan tayo. We have children. Humarap ako sa kanya nang may isang mapait na ngiti. Children, ngayon mo lang sila naalala. Naalala mo ba noong sinabihan mo ako na maging mistress na lang dahil kailangan mo ang imahe ni Valeria? Naalala mo ba noong hinayaan mong itaboy ako ng nanay mo na parang isang aso sa gitna ng kalsada? I was pressured, si Mama ang may gusto ng lahat ng iyon. Depensa niya muling isinisisi ang lahat sa iba. Isang tipikal na kilos ng isang mahinang lalaki. Exactly. Isang lalaking hindi kayang protektahan ang sarili niyang asawa ay hindi karapat-dapat tawaging asawa. You are a coward, Diego, at ang mga duwag ay walang lugar sa mundong binuo ko. Kinuha ko ang isang itim na folder at inihagis ito sa harap niya. Pirmahan mo iyan, isang merger agreement kung saan isusuko mo ang 60% ng iyong share sa Aruga.
Kapalit niyan, hindi ko itutuloy ang kasong bigamy laban sa iyo at kay Valeria. Hindi ko rin ipapakita sa publiko ang mga peking dokumentong ginamit ninyo para nakawin ang mga ari-arian ko noon. 60% mabubura ang pangalan ng mga Montemayor sa industriya, sigaw niya halos maiyak sa desperasyon. Pumili ka, Diego. Ang pangalan mo o ang kalayaan mo. Dahil kapag lumabas ako sa pintuang ito, nang wala ang pirma mo, sisiguraduhin kong ang susunod na honeymoon ninyo ni Valeria ay magaganap sa loob ng rehas ng kulungan. Habang nakatitig siya sa folder na tila ba ito, ay isang hatol ng kamatayan tumunog ang aking pribadong cellphone. Isang video call mula sa aking mga anak. Dahan-dahan kong kinuha ang phone at hinarap ito kay Diego. Sapat lang para makita niya ang mukha ni Nathan at Nadia na masayang naglalaro sa isang parke sa London. Sino sila, tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at isang uri ng sakit na huli na para maramdaman. Sila ang mga batang sinabi ng nanay mo na walang silbi. Sila ang mga Montemayor na hinding-hindi mo kailanman mahahawakan. Sagot ko bago ko pinatay ang tawag. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon, may takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi nanggagaling sa pera, kundi sa katotohanang habambuhay na siyang talo. Lumabas ka na, Diego. You have 24 hours. After that, hindi na negosasyon ang haharapin mo kundi ang buong bigat ng aking galit. Nang makaalis siya na tila isang basang sisiw, na upo ako sa aking upuan at huminga ng malalim. Ngunit ang aking katahimikan ay muling nagambala nang pumasok si Lorenzo na may dalang isang lumang box. Marce, may nag-iwan nito sa lobby. Para sa iyo raw. Binuksan ko ang box. Sa loob ay may isang duguang panyo at isang piraso ng papel na may nakasulat na pamilyar na sulat kamay. Ang huling alas ng mga Montemayor ay hindi ang pera kundi ang katotohanan tungkol sa iyong ina. Mag-ingat ka, Marcela. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang panyong iyon ang panyong ibinigay ko sa aking ina bago siya mamatay sa ospital 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat kislap ng ilaw mula sa mga kamera sa loob ng studio ay tila isang insulto sa katotohanan. Nakatayo ako sa dilim sa likod ng mga monitor habang pinapanood si Valeria Santos na nag-aalala sa gitna ng set. Siya ang face ng Lumina Skincare, ang pinakasikat na luxury brand sa bansa. Suot niya ang isang puting gown na tila ba sumasagisag sa kalinisan ng kanyang pagkatao, isang malaking kasinungalingan na binuo ng marketing at media. Wonderful Valeria. That's the look of a woman who has everything packed. Sigaw ng photographer. Ngumiti si Valeria, ang uri ng ngiting ensayado sa harap ng salamin. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa akin, unti-unting naglaho ang kislap sa kanyang mga mata. Huminto ang kanyang paggalaw. Ang katahimikan ay mabilis na lumaganap sa buong studio, tila isang malamig na hamog na pumatay sa init ng mga spotlight. Cut, what's wrong, Petaan? Inis na tanong ng direktor. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng set. Ang tunog ng aking suot na takong sa semento ay tila isang martilyo na bumabasag sa kanyang kumpiyansa. Hindi ko kailangan ng script. Ang bawat salita ko ay hinugot mula sa 5 taon ng pagtitiis. Marcela, what are you doing here? This is a private shoot, Tom. Mataray na bungad ni Valeria. Agad siyang lumingon sa mga staff, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig ang kanyang paboritong armas. Guard, bakit niyo pinapasok ang babaeng ito? She's harassing me. Nanatili akong kalmado, ang aking mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng aking coat. Huwag kang mag-alala, Valeria. Hindi ako nandito para sa isang drama scene. Nandito ako bilang bagong may-ari ng Lumina Skincare. Or should I say bilang boss mo. Nabitawan ng assistant ni Valeria ang hawak nitong powder puff. Ang bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ugong. Boss, that's impossible. Ang mga Montemayor ang may-ari ng brand na ito. Sigaw niya, ang kanyang boses ay tumitinis sa takot. Ang mga Montemayor na baon sa utang sa Aruga, pagtatama ko sa kanya. I bought 80% of Lumina's shares this morning. At dahil ako na ang may-ari, binasa ko ang iyong contract. Alam mo bang may morality clause sa bawat endorsement? Biglang nagbago ang anyo ni Valeria. Mula sa pagiging matapang, bigla siyang napaluhod sa gitna ng set, umiiyak ng malakas, upang makuha ang simpatsya ng mga tao sa paligid. Bakit mo ba ako ginaganito, Marcela? Dahil ba kay Diego mahal namin ang isa't isa? Kasalanan ko ba kung ako ang pinili niya? Ginagamit mo ang yaman mo para apihin ang isang taong nagtatrabaho lang ng marangal.
Hikbi niya habang nakatingin sa mga camera na tila ba hinihintay niyang may kumuha ng video para i-post online. Lumapit ako sa kanya at yumuko ng kaunti sapat lang para marinig niya ang bulong ng kamatayan ng kanyang career. Valeria, stop the acting. Hindi ito teleserye at wala kang audience na maniniwala sa iyo. You are not a victim. You are a thief. Ninakaw mo ang asawa ko, ninakaw mo ang posisyon ko, at tinangka ninyong nakawin ang kinabukasan ng mga anak ko. Tumayo ako ng tuwid at hinarap ang direktor. Direk, itigil na ang shoot na ito. Valeria Santos is no longer the face of Lumina. Starting today, she is blacklisted from all Aruga-affiliated brands. You can't do that. I have a contract. Sigaw ni Valeria, tumayo siya at tinangkang sugurin ako, ngunit hinarangan siya ng aking mga bodyguard. Basahin mo ang page 12 paragraph 4, Valeria. Malamig kong sagot. Ang anumang pagkakasangkot sa isang bigamous marriage or illegal acquisition of property ay sapat na dahilan para sa termination ng walang severance pay. At dahil ang kasal ninyo ni Diego ay isang malaking peke, technically you lied to the public. You are a fraud, Valeria. At ang mga fraud ay hindi nararapat magbenta ng kagandahan. Inabot ko sa kanya ang isang brown envelope. At ito pa, ang bill para sa lahat ng diamanteng ibinigay sa iyo ni Diego, gamit ang pera ng kumpanya na pagmamay-ari ko na ngayon. I want them back by tomorrow. Kung hindi, ang susunod na photoshoot mo ay sa loob ng presinto. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng set, ang kanyang puting gown ay tila naging isang basahan sa paningin ng lahat. Ang mga staff na kanina ay sumasamba sa kanya ngayon ay abala na sa pag-aayos ng gamit, iniiwasan ang kanyang mga mata na parang nakakahawang sakit. Naglakad ako palabas ng studio nang hindi siya nililingon. Ngunit sa labas naghihintay si Attorney Lorenzo sa loob ng sasakyan, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Mars, nakuha na namin ang resulta ng autopsy report ng nanay mo mula sa archive ng ospital, 10 taon na ang nakalilipas. Wika niya, habang iniabot ang isang manipis na papel. Binasa ko ang nilalaman nito. Ang aking mundo na akala ko ay kontrolado ko na ay muling nayanig. Cause of death, cardiac arrest due to incompatible drug injection. Hindi namatay si nanay dahil sa sakit, Lorenzo. Bulong ko, ang aking boses ay puno ng nanunuot na galit. Pinatay siya. At may isa pa, Mars, pagpapatuloy ni Lorenzo. Ang nurse na nag-administer ng injection na iyon, pagkatapos ng insidente, binigyan siya ng malaking halaga ng isang foundation, ang Montemayor Foundation. Naramdaman ko ang pag-akyat ng lahat ng dugo sa aking ulo. Hindi lang pala pagnanakaw at pagtataksil ang kasalanan nila sa akin. Ang mga Montemayor ay may dugo sa kanilang mga kamay, ang dugo ng aking ina. Ang silid ng boardroom ng Montemayor Group ay tila isang kabaong nagawa sa mamahaling kahoy at salamin. Malamig ang hangin, ngunit ang tensyong namumuo sa pagitan ng mga taong narito ay sapat na upang magliyab ang paligid. Sa dulo ng mahabang lamesa nakaupo si Doña Catalina. Suot niya ang kanyang paboritong itim na terno at ang kanyang mga diamante, pilit na pinapanatili ang imahe ng isang reynang hindi matitinag, kahit na ang kanyang kaharian ay unti-unti nang gumuho. Anong ibig sabihin nito, Marcela? Ang boses ni Catalina ay kasing talim ng basag na bote. Ibinagsak niya sa lamesa ang abiso ng foreclosure na ipinadala ng Aruga Holdings. Binili mo ang lahat ng aming utang. Sa tingin mo ba ay mapapalayas mo kami sa sarili naming kumpanya sa pamamagitan lamang ng pera? Dahan-dahan akong naupo sa tapat niya. Hindi ako nagmamadali. Pinanood ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaayos niya ang kanyang salamin. Ang bawat segundo ng kanyang pagkabalisa ay isang matamis na kompensasyon sa lahat ng taon na ginawa niya akong alila sa sarili kong pamamahay. Hindi lang ito tungkol sa pera, Catalina. Simula ko, ang boses ko ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Ito ay tungkol sa paglilinis. Ang Montemayor Group ay puno ng kabulukan at ako ang itinalaga ng mga creditor upang putulin ang mga bahagi na hindi na mapapakinabangan. At simula ngayong araw, ikaw ang unang puputulin. Walang utang na loob. Sigaw niya sabay tayo at duro sa akin. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang nagpalamon sa iyo kung hindi dahil sa akin. Baka namatay ka na sa gutom. Kasama ang nanay mong mahirap. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Mabuti at nabanggit mo si nanay. Dahil iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ang kumpanya ang pakay ko ngayong hapon, Catalina.
kundi ang katarungan para sa buhay na kinuha ninyo. Inilabas ni Attorney Lorenzo ang isang asul na folder at dahan-dahang inilapag ito sa harap ni Catalina. Basahin mo ang dokumentong iyan, Doña Catalina. Iyan ang report mula sa ospital 10 taon na ang nakalilipas. At kasama dyan ang kopya ng tseke mula sa Montemayor Foundation na ibinigay sa nurse na pumatay sa nanay ko. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Catalina. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit biglang naging kasing puti ng papel. Mabilis niyang kinuha ang folder at binasa ang nilalaman nito. Ang bawat pahina na binubuklat niya ay tila isang sampal ng katotohanan na hindi niya kayang takasan. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ito. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong. Gawa-gawa, tumayo ako at lumapit sa kanya sapat lang upang maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Ang pirma mo ay nasa tseke, Catalina. Ang utos ay nanggaling sa iyo. Pinatay niyo si nanay dahil nalaman niya ang tungkol sa mga peking kontrata na ginagamit ninyo noon pa man. Akala niyo ba ay habang buhay ninyong maitatago ang dugo sa inyong mga kamay? Marcela, makinig ka. Biglang nagbago ang tono niya. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko. Ang kanyang mukha ay nagmakaawa ang paborito niyang estilo ng manipulasyon. Ginawa ko lang iyon para sa pamilya, para sa kinabukasan ni Diego. Ayaw ko lang na masira ang lahat ng pinaghirapan namin. Pamilya pa rin tayo, di ba? Isipin mo ang mga anak mo. Marahas kong binawi ang aking kamay. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para iligtas ang sarili mo. Wala kang pamilya dito, Catalina. Ang tanging meron ka ay ang bilangguan na naghihintay sa iyo. Humarap ako sa board members na tahimik na nanonood. Ladies and gentlemen, as the majority shareholder of the debt of this company, I am officially removing Doña Catalina Montemayor from the board of directors and from the presidency of the Montemayor Foundation, effective immediately. Walang sumalungat. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa harap ni Catalina ngayon ay umiiwas na sa kanyang tingin. Sa mundong ito, ang katapatan ay nakadepende sa kung sino ang may hawak ng pitaka. At ngayon ako ang may hawak niyon. You can't do this to me. Sigaw ni Catalina habang kinakaladkad siya ng aking mga bodyguard palabas ng boardroom. Ako ang reyna dito. Ako ang Montemayor. You were the queen, Catalina, sabi ko nang hindi siya nililingon. But the throne is now mine. And unlike you, I don't need to kill to keep it. Nang tumahimik ang paligid na upo ako sa gitnang upuan, ang upuan na dating pag-aari ni Catalina, huminga ako ng malalim ramdam ang bigat ng tagumpay na ito. Ngunit ang aking katahimikan ay muling naputol nang lumapit si Lorenzo. Marce, tumawag ang espiya natin sa loob ng bahay ni Diego. May nangyayaring hindi maganda. Ano iyon? Isabella Cruz, ang assistant na inakala nating kakampi, nakita siyang kausap si Diego sa isang abandonadong bodega. At Mars, may hawak siyang isang folder na may pangalan mo. Ang folder tungkol sa kinalalagyan ng mga anak mo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang aking mga anak. Ang tanging kahinaan ko ay nalaman na ng aking kaaway. Lorenzo, ihanda ang sasakyan. Utos ko, ang aking boses ay puno ng panganib. Kung hawak ni Diego ang mga anak ko, sisiguraduhin kong ang huling makikita niya sa mundong ito ay ang sarili niyang pagkawasak. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol ng digmaan na nagbababala ng nalalapit na pagkawasak. Habang mabilis na binabaybay ng aming sasakyan, ang madidilim na kalsada patungo sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, ramdam ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Hindi ito takot. Ito ang galit ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. I trusted her, Lorenzo. Pinagkatiwalaan ko si Isabella. Bulong ko, ang boses ko ay halos hindi lumalabas sa aking lalamunan. Siya ang kasama ko sa bawat puyat sa London. Siya ang humahawak ng mga bata kapag kailangan kong humarap sa mga investor. Paano niya nagawang ibenta ang kinaroroonan ni Nathan at Nadia? Huwag tayong magpadalos-dalos, Marce Paul, paalala ni Lorenzo habang mahigpit ang hawak sa manibela. Matalino si Isabella, may dahilan ang bawat kilos niya. Pero kung totoo man ang hinala natin, sisiguraduhin kong hindi sila makakalabas ng bodegang iyon ng buhay. Pagdating namin sa lugar, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na buwan at ang mga ilaw ng isang itim na kotse. Marahas kong binuksan ang pinto ng sasakyan at naglakad patungo sa loob ng gusali.
Ang bawat hakbang ko sa maalikabok na sahig ay tila nagpapatunog ng mga tuyong dahon sa gitna ng sementeryo. Sa gitna ng bodega nakita ko sila. Si Diego nakatayo ng may ngiting mapanukso, at sa tapat niya ay si Isabela Cruz. Hawak ni Isabela ang asul na folder na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa aking mga anak, ang kanilang address sa Singapore, ang kanilang paaralan, at ang mga pangalan ng kanilang mga security detail. Iyon na ba ang lahat, Isabela? Tanong ni Diego, ang kanyang tinig ay puno ng kasabikan. Kapag nakuha ko ang mga batang iyan, wala nang magagawa si Marcela kundi ibalik sa akin ang lahat ng kinuha niya. Lahat ng kailangan mo ay nasa loob niyan, Diego. Sagot ni Isabela. Ang boses niya ay walang emosyon, kasing lamig ng aserong nakasaksak sa aking likuran. Isabela, Kwan. Ang sigaw ko ay naging sanhi ng sabay na paglingon nila sa akin. Naglakad ako palapit, binaliwala ang banta ng mga bodyguard ni Diego na nakapaligid sa kanila. Ang aking paningin ay nakapako lamang kay Isabela. Bakit mo ito ginagawa? Binigyan kita ng buhay, ng trabaho, ng tiwala. Ganito mo ba babayaran ang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Isabela. Binigyan ng buhay, Marcela, ang akala mo ba ay nagtagpo lang tayo ng hindi sinasadya sa London? Ang akala mo ba ay isa lang akong hamak na scholar na humingi ng tulong sa'yo? Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliyab sa puot, hindi para sa akin, kundi para sa lalaking nasa tabi niya. Diego, ipakilala mo naman ako sa iyong asawa. Sabihin mo sa kanya kung sino ang nanay ko. Sabihin mo sa kanya kung bakit ka pumupunta sa probinsya namin bago mo pa makilala ang reyna mong si Valeria. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Diego. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho, napalitan ng isang uri ng takot na ngayon ko lang nakita sa kanyang mukha. Isabela, wag ngayon, nautal na sabi ni Diego. Bakit hindi? Takot ka bang malaman ni Marcela na ang kaisa-isa mong assistant ay ang anak mong itinapon sa limot, na ako ang bunga ng pagkakamali ninyo ni nanay bago ka pa maging CEO? Sigaw ni Isabela. Ang asul na folder ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib. Napatigil ang mundo ko. Si Isabela ay anak ni Diego. Ang babaeng naging kanang kamay ko ay kapatid sa ama ng aking mga anak. Ginamit ko ang pera ni Marcela para hanapin ka, Diego. Patuloy ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit kay Diego. Ginamit ko ang bawat pagkakataon para mapalapit sa imperyong ninakaw ninyo sa amin ni nanay. Akala mo ba ay ibibigay ko sa iyo ang mga anak ni Marcela? Akala mo ba ay hahayaan kitang manalo muli? Biglang binuksan ni Isabela ang folder sa harap ni Diego. Ngunit sa halip ng mga dokumento ng aking mga anak, ang laman nito ay mga kopya ng mga peking bank transfer na ginawa ni Diego mula sa Montemayor Foundation patungo sa mga personal niyang account. Walang impormasyon dito tungkol sa mga bata, Diego, bulong ni Isabela. Ang laman nito ay ang ebidensyang magpapakulong sa iyo habang buhay. Ginamit ko ang tiwala ni Marcela para makuha ang lahat ng kailangan ko para pabagsakin ka. At ngayong gabi tapos na ang laro mo. You traitor, sigaw ni Diego. Tinangka niyang sugurin si Isabela, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Lorenzo at ang aming sariling mga security detail. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng bodega. Tila ba ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang pagtataksil na inakala ko ay isa palang masalimuot na plano ng paghihiganti ng isang anak na itinakwil. Marcela. Lumingon sa akin si Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako kung naging kasangkapan ka sa galit ko, pero kailangan kong gawin ito para sa amin ni nanay at para sa mga anak mo na itinuring kong sariling mga kapatid. Lalapit na sana ako sa kanya, ngunit isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang gumulantang sa aming lahat. Isang puting van ang mabilis na pumasok sa loob ng bodega at mula rito ay bumaba ang mga tauhan ni Doña Catalina. Walang aalis dito. Ang boses ni Catalina ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Nakatayo siya sa pinto, may hawak na isang remote control. Kung mawawala ang lahat sa amin, sisiguraduhin kong sasama kayo sa amin sa impyerno. Naramdaman ko ang panginginig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. May mga bombang nakatanim sa paligid ng bodega. Isabela, halika na. Sigaw ko habang inaabot ang aking kamay sa kanya.
Ngunit si Diego sa kanyang huling desperasyon ay hinawakan si Isabela sa leeg at tinutukan ng isang maliit na patalim. Huwag kayong lalapit, kung mamamatay ako isasama ko ang anak ko. Diego, huwag. Ang sigaw ko ay tila nawala sa hangin habang nagsimulang tumunog ang timer ng mga bomba. Ang bawat pulso ng pulang ilaw mula sa timer ng bomba ay tila isang mata ng demonyong kumukurap sa gitna ng dilim. 3 minuto, 180 segundo na lamang ang natitira bago maging abo ang lahat ng lihim sa loob ng bodegang ito. Ngunit mas nakakatakot kaysa sa pagsabog ang ngiting nakapinta sa mukha ni Doña Catalina, isang ngiting wala ng bahid ng katinuan. Mabitawan mo ang remote na iyan, maano bang ginagawa mo? Ang sigaw ni Diego ay puno ng purong takot. Ang kutsilyong nakatutok sa leeg ni Isabela ay nanginginig na rin. Ang lalaking ito na inakala kong hari ng sarili niyang mundo ay isa lamang palang takot na bata sa harap ng kanyang ina. Tumahimik ka, Diego. Ang boses ni Catalina ay umalingaw-ngaw sa malaking espasyo matatag at puno ng lason. Kung hindi rin lang tayo ang maghahari sa lungsod na ito, walang ibang makikinabang sa pangalang Montemayor Marcela. Akala mo ba ay nanalo ka na? Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay, habang kaming pamilya ay nabubulok sa kahihiyan? Dahan-dahan akong humakbang pabalik, ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Lorenzo. Ngunit ang aking paningin ay hindi kay Catalina kundi kay Isabela. Ang babaeng ito na bunga ng kasalanan ni Diego ay nakatingin sa akin nang may paghingi ng tawad. Catalina, maging practical ka. Ang boses ko ay nanatiling malamig at lohikal kahit na ang pawis ay nagsisimula ng bumatis sa aking nood. Ang pumatay sa amin ay hindi magpapabura sa mga record na hawak na ng media. Lorenzo, tell her. The evidence was uploaded to a cloud server 30 minutes ago. Doña Catalina, wika ni Lorenzo, ang boses ay walang panginginig. The moment this building explodes, a signal will be sent to every news agency in the country. Your crimes, the fraud, the murder of Marcela's mother, everything will be public. Gusto mo bang maalala ng mundo ang mga Montemayor bilang mga terorista at mamamatay tao? Nakita ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ni Catalina. Yun ang pagkakataong hinihintay ko. Diego, tawag ko sa aking asawa. Papatayin ka ng sarili mong ina. Iyan ba ang pamilyang pinrotektahan mo? Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako itinapon? Bitawan mo si Isabela at tumakbo ka na kung gusto mo pang mabuhay. Sa kalituhan ni Diego, lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa kutsilyo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Isabela. Gamit ang kanyang siko, malakas niyang tinamaan ang sikmura ni Diego at mabilis na kumawala. Walang aalis pan. Sigaw ni Catalina at madiin niyang pinindot ang button sa remote. Hindi sumabog ang buong gusali. Sa halip, isang serya ng maliliit na pagsabog ang naganap sa mga haligi ng bodega na naging sanhi ng pagyanig ng semento at pagbagsak ng mga bakal na bubong. Ang makapal na usok ay biglang bumalot sa paligid at ang tunog ng gumuguho na istruktura ay tila ungol ng isang dambuhala. Mars, halika ng hila sa akin ni Lorenzo habang tinatahak namin ang daan patungo sa exit sa gitna ng makapal na alikabok. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Diego nakadapa sa sahig at pilit na inaabot ang laylayan ng robe ng kanyang ina. At si Doña Catalina nakatayo pa rin ng tuwid sa gitna ng nagbabagang paligid, tila ba tinatanggap na ang kanyang katapusan. Isabela, nasaan si Isabela? Sigaw ko habang pilit na inaaninag ang paligid sa gitna ng usok. Nasa unahan na natin siya takbo, sagot ni Lorenzo. Nang makalabas kami ng bodega, sinalubong kami ng malamig na hangin ng madaling araw kasunod ng isang malakas at nakayanig mundong pagsabog. Ang buong gusali ay nilamon ng apoy, isang dambuhalang bola ng liwanag na naglayab sa gitna ng kadiliman. Ang init na dumampi sa aking balat ay tila humahaplos sa lahat ng sakit ng aking nakaraan. Nakahinga ako ng malalim habang nakaupo sa semento, pinapanood ang apoy na tumutupok sa huling bakas ng mga Montemayor. Ngunit ang aking katahimikan ay muling naglaho nang makita ko si Isabela na nakatayo sa tabi ng aming sasakyan, duguan ang braso at hawak pa rin ang asul na folder. Mars, ligtas na tayo, mahinang sabi ni Isabela bago siya tuluyang mawala ng malay sa aking mga bisig. Lorenzo, dalhin natin siya sa ospital, bilisan mo. Utos ko habang mahigpit na niyayakap ang babaeng inakala kong kaaway
ngunit naging kaisa-isang sakripisyo sa aking laban. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan palayo sa naglalagablab na bodega, tumunog ang aking cellphone. Isang notification mula sa aking security team sa Singapore. Miss V, may mga lalaking pumasok sa private school ni Nathan at Neja. Hawak na nila ang mga bata. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Ang pagsabog sa bodega ay isa lamang palang diversion. Ang tunay na laro ay hindi pa tapos. At ang kalaban na akala ko ay abo na, ay may isa pang alas na hindi ko inaasahan. Valeria Santos. Ang babaeng akala ko ay biktima rin ng mga Montemayor, ay siya palang may hawak ng pinakamatalas na patalim na itutusok sa aking puso. Ang bawat salita sa mensaheng natanggap ko ay tila mga butil ng yelo na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa loob ng ilang segundo ang mundong akala ko ay kontrolado ko na ay muling naging isang madilim na bangin. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako nawalan ng malay. Ang isang luhang nagtangkang pumatak ay mabilis kong pinunasan. Ang galit ng isang ina ay hindi nasusukat sa lakas ng kanyang tangis, kundi sa talim ng kanyang susunod na hakbang. Mars, anong nangyari? Bakas ang kaba sa tinig ni Lorenzo habang nakatingin sa akin mula sa rearview mirror. Hawak ni Valeria ang mga bata, maikli kong sagot. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento. Akala niya ay isa siyang biktima na marunong lumaban. Akala niya ay may leverage siya sa akin. Pupunta ba tayo sa Singapore? Tanong ni Lorenzo. Handa nang itama ang direksyon ng aming sasakyan patungo sa paliparan. Hindi mabilis kong tugon. Masyadong tuso si Valeria para manatili sa Singapore. Gagamitin niya ang mga bata para makalabas ng bansa o para humingi ng ransom na magliligtas sa kanyang career. Lorenzo, i-activate ang Aruga Private Security Protocol 4. I-trace ang lahat ng chartered flights at private yachts na nakaregister sa ilalim ng pangalan ng mga Santos. Habang mabilis na nagtatype si Lorenzo sa kanyang laptop, kinuha ko ang aking cellphone at direktang tinawagan ang numero ni Valeria. Alam kong sasagutin niya ito. Alam kong kating-kati na siyang iparamdam sa akin ang kanyang panandaliang tagumpay. Hello, Marcela. Ang boses ni Valeria ay puno ng tamis, ngunit ang lason sa loob nito ay hindi maitatago. How does it feel? How does it feel to lose the only thing that matters to you? Nasaan ang mga anak ko, Valeria? Tanong ko. Ang aking pananalita ay mahinahon, walang bakas ng desperasyon. Ang katahimikan ko ay ang aking pinakamabisang sandata. Nasa isang lugar sila kung saan hindi mo sila mahahanap. Maliban na lang kung ibabalik mo sa akin ang lahat ng kinuha mo, ang lumina ang mga endorsements ko at ang reputasyon ko. Isang live public apology, Marcela. Sabihin mo sa buong bansa na ikaw ang nanira sa amin ni Diego. Kung hindi, baka hindi na makauwi ang kambal mo sa kanilang mommy. Bahagya akong tumawa, isang tunog na puno ng pangungutya na tila nakapagpagulo sa kabilang linya. Valeria, do you really think you can outsmart me? Akala mo ba ay hindi ko alam na narito ka lang sa Pilipinas? Isang private pier sa Batangas, pag-aari ng pamilya Santos. Balak mo silang isakay sa yate patungo sa international waters. Narinig ko ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang katahimikan niya ay kumpirmasyon ng aking hinala. Hindi lang childcare ang negosyo ng Aruga, Valeria. Patuloy ko. We invest in high-end satellite surveillance for every VIP client we have. And my children, they are the most VIP clients of all. Ang mga diamanteng suot nila. May kasamang GPS trackers na mas malakas pa sa military equipment. Look at the sky, Valeria. Maririnig mo na ang ugong ng mga helicopter ng Aruga Security bago mo pa maabot ang Pampang. You're lying. Sigaw niya, ang kanyang maskara ng pagiging pa-victim ay tuluyan ng gumuho. Subukan mo ako. Sabi ko bago ko pinatay ang tawag. Makalipas ang isang oras, narating namin ang pribadong pier. Ang hangin ay maalat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga yate ay tila isang babala. Nakatayo si Valeria sa dulo ng pier, mahigpit ang hawak sa mga kamay ni Nathan at Nadia. Ang mga bata ay tahimik, ang kanilang mga mata ay puno ng tapang na namana nila sa akin. Hindi sila umiiyak. Nakatingin sila sa akin ng may tiwala. Huwag kayong lalapit. Sigaw ni Valeria. Itinutok niya ang isang maliit na device sa kanyang kamay, isang remote na tila may connection sa suot na vest ng mga bata. Isang hakbang pa, Marcela, at pasasabugin ko ang lahat. Hindi ako huminto. Nagpatuloy ako sa paglakad, ang bawat pagtama ng aking takong sa kahoy na pier
ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Ang mga bodyguard ko ay nakatutok na ang mga laser sa kanyang noo, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan sila. Gusto kong ako ang huling taong makikita niya bago siya tuluyang mawasak. Valeria, tingnan mo ang paligid mo. Wika ko habang humihinto ako sa layong 5 metro mula sa kanya. Ang yate mo ay napapalibutan na ng Coast Guard. Ang career mo. Noong 1 oras pa nag-release ng official statement ang Aruga International, kasama ang video footage ng kidnapping na ginawa mo. You are no longer a star. You are a wanted criminal. I don't care kung babagsak ako, isasama ko ang mga anak mo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang device na hawak mo, ngumiti ako ng malamig. Pinatay na iyan ang signal jammer namin bago pa man ako bumaba ng sasakyan. Nathan, Nadia, pumunta kayo kay Tito Lorenzo. Sa isang iglap, tila napako si Valeria sa kanyang kinatatayuan. Ang mga bata ay mabilis na tumakbo patungo kay Lorenzo. Tinangka siyang habulin ni Valeria, ngunit isang mabilis na hakbang ang ginawa ko. Bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang bigat ng aking palad sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong pier. Hindi ito sampal ng isang babaeng nagseselos. Ito ang sampal ng isang reynang binabawi ang kanyang trono. That's for my children, Fatupaka. Eka. Sabi ko, ang boses ko ay mababa at puno ng panganib. Muli ko siyang sinampal sa kabilang pisngi. Mas malakas, mas madiin. And that's for thinking you could ever be on my level. Napasandal si Valeria sa isang poste, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang labi ay dumudugo. Wala na ang kislap ng isang actress. Ang tanging natira ay isang babaeng kinakain ng sarili niyang inggit. Marcela, please, huwag mo akong ipakulong. Pagmamakaawa niya, muling bumabalik sa kanyang pa-victim persona. Ginawa ko lang ito dahil mahal ko si Diego, pinilit niya ako. Save it for the judge, Valeria. Sagot ko habang pinapanood ang mga pulis na lumalapit at pinipiringan ang kanyang mga kamay ng bakal na posas. Lorenzo, siguraduhin mong ang pinakamadilim na selda ang makukuha niya. At siguraduhin mong araw-araw niyang makikita ang balita tungkol sa tagumpay ng Aruga. Yumakap ako sa aking mga anak, ramdamang kanilang init at ang mabangong amoy ng kanilang buhok. Sa wakas, ang panganib ay lumipas na. Ngunit habang papasok kami sa sasakyan, lumapit si Lorenzo sa akin na may hawak na isang tablet. Marce, may balita mula sa hospital. Si Diego, nakaligtas siya sa pagsabog. Pero may mas malaking problema. Ano iyon? Nagising siya, Marce, pero hindi siya makaalala at ang tanging pangalang binabanggit niya ay ang pangalan ng nanay mo. Sinasabi niyang alam niya kung nasaan ang tunay na testamento na itinago ni Doña Catalina. Napatigil ako. Ang laro ay hindi pa pala tapos. May isa pang huling alas na kailangang mahanap ang susi sa kabuuan ng Imperyong Montemayor na magpapatunay kung sino ang tunay na may-ari ng lahat. Ang bawat hakbang sa puting hallway ng ospital ay tila isang pagbibilang ng mga kasalanang hindi na kayang burahin ng anumang pagsisisi. Ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso ay naging background ng aking huling pakikipagtuos. Hindi ako pumunta rito para magpatawad. Pumunta ako rito para tapusin ang isang kabanatang masyadong matagal nang nakabukas. Sa loob ng ICU nakita ko si Diego, ang lalaking dating kinatatakutan, at hinahangaan ngayon ay isa na lamang tumpok ng mga sugat at benda. Ang kanyang mukha ay halos hindi makilala dahil sa mga bakas ng pagsabog, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang ngayon ay nakatitig sa kisame ng walang direksyon. Mars, ikaw ba yan? Ang boses niya ay tila isang tuyong kaluskos, mahina at hirap lumabas. Nandito ako, Diego, sagot ko. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng kanyang kama, hindi lumalapit, hindi humahawak. Sinabi ni Lorenzo na may gusto kang sabihin tungkol sa testamento. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, tila pilit na inaalala ang isang bagay na pilit ibinaon sa kanyang isipan. Ang testamento, hindi iyon kay Mama. Itinago niya ang tunay na huling habilin ni Papa. Doon sa lumang kapilya, sa ilalim ng imahe ng San Lorenzo, ang susi. Lumingon ako kay Attorney Lorenzo na nasa likuran ko. Tumango siya at agad na lumabas para utusan ang aming team. Muli kong ibinaling ang tingin kay Diego. Ramdam ko ang halo-halong emosyon, puot, awa, at higit sa lahat ang isang malaking kawalan.
Bakit, Diego, bakit mo hinayaang umabot sa ganito? Tanong ko, ang boses ko ay mababa, ngunit madiin. Dahil takot ako sa kanya, Mars, pumatak ang isang luha mula sa kanyang mga mata. Si Mama, siya ang humahawak sa leeg ko. Akala ko kapag sinunod ko siya magiging malaya ako. Pero lalo lang akong naging bilanggo. Patawarin mo ako. Ang mga bata, gusto ko silang makita. Hindi na maaari, Diego. Malamig kong putol sa kanyang huling hiling. Ang mga anak ko ay lalaki ng alam na ang kanilang ama ay isang alaala lamang ng isang maling desisyon. Hindi ko hahayaang madungisan ng iyong anino ang kanilang kinabukasan. Ang paghingi mo ng tawad ay huli na para sa akin at masyadong maaga para sa kanila. Lumabas ako ng silid nang hindi nililingon ang kanyang mga tawag. Sa labas, sinalubong ako ni Isabela na nakaupo sa wheelchair, nakabalot pa rin ang kanyang braso, ngunit may bakas na ng kulay sa kanyang mukha. Mars, nahanap na nila, bungad ni Isabela ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa tagumpay. Ang tunay na testamento ni Don Mariano Montemayor. At tama ang hinala mo. Binuksan ni Lorenzo ang isang luma at nangangalawang na metal box sa harap ko. Sa loob nito ay ang isang dokumentong may selyo ng korte mula sa nakalipas na 20 taon. Binasa ko ang bawat salita at bawat pangungusap ay tila isang awit ng kalayaan. Don Mariano never intended for the company to stay with Catalina or even Diego, no, paliwanag ni Lorenzo. Nakasaad dito na 60% ng shares ng Montemayor Group ay dapat mapunta sa first legitimate heir's legal spouse bilang trustee hanggang sa maging nasa tamang edad ang mga apo. Dahil ang kasal ninyo ni Diego, ang tanging legal at hindi kailanman napawalang bisa, ikaw ang may-ari ng lahat, Marce. Simula pa noong una sa iyo na ang kumpanyang iyan. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo, ang lahat ng hirap, ang pagtatago sa ibang bansa, ang pagtatayo ng aruga, lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malaking tadhana. Ang mga Montemayor ay nagnakaw sa akin hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng mismong katotohanang ako ang karapat-dapat na reyna ng kanilang imperyo. Anong gagawin natin ngayon, Mart? Tanong ni Isabela. Ngayong hawak na natin ang katotohanan. Sabi ko habang tinitingnan ang dambuhalang gusali ng Montemayor Group mula sa bintana ng ospital. Ibubura natin ang pangalang Montemayor sa kasaysayan. We will dissolve the corporation. Ang lahat ng assets ay ililipat sa Aruga Foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso. I want the world to know that the legacy of lies has ended. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagpaplano, isang tawag ang muling nagpabago sa timpla ng paligid. Miss V, may nangyari sa kulungan. Ang boses ng aming kontak sa presinto ay puno ng tension. Si Valeria Santos, natagpuan siyang walang malay sa loob ng kanyang selda. May iniwan siyang sulat, isang pag-amin, Marce, pero hindi tungkol sa kidnapping. Tungkol saan? Tungkol sa tatay mo. Sinasabi niya na ang tatay mo ay hindi namatay dahil siya ang taong nagpondo sa pagtakas mo 5 taon na ang nakalilipas. At ngayon hawak siya ng mga natitirang tauhan ni Doña Catalina. Isang huling pagtatangka para sa ransom. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang laro ay may isa pang huling yugto. Ang aking ama, ang aninong kanina pa sumusunod sa akin, ay nasa panganib dahil sa aking tagumpay. Lorenzo, ihanda ang lahat. Utos ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Hindi ako titigil hanggat hindi nababayaran ang huling utang ng pamilyang ito. Kung kailangang sunugin ko ang huling bakas ng mga Montemayor para iligtas ang aking ama, gagawin ko. Ang bawat simula ay may katapusan at ang bawat utang ay may nakatakdang araw ng paniningil. Habang mabilis na umaakyat ang aming sasakyan, sa palikulikong daan, patungo sa isang tagong rest house sa Tagaytay, ang huling taguan ng mga tapat na tauhan ni Doña Catalina, nararamdaman ko ang kakaibang katahimikan sa aking loob. Hindi ito ang katahimikan ng pagsuko, kundi ang katahimikan ng isang bagyong nakatapos na sa kanyang pagngangalit. Marce, nasa loob sila, 3 armado at ang lalaking matagal mo nang hinahanap, bulong ni Lorenzo, habang binubuksan ang dashboard upang suriin ang aming mga huling kagamitan. Huwag kayong gagawa ng ingay hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat. Utos ko sa aking security team. Gusto kong makita nila na ang babaeng inakala nilang mahina ay ang siya ring tatapos sa kanilang kasaysayan. Naglakad ako patungo sa pintuan ng rest house. Walang katok, walang pasubali. Marahas itong binuksan ng aking mga tauhan at ang bumungad sa akin
ay isang tanawing tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Doon sa gitna ng silid nakagapos sa isang upuan, ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit may mga matang pamilyar sa akin ang aking ama, si Ricardo Villanueva. Marcela, ang boses niya ay mahina puno ng gulat at isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Bitawan niyo siya. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing lamig ng hangin sa labas. Hinarap ko ang kanang kamay ni Catalina si Lucas, na ngayon ay nakatutok ang baril sa aking ama. Ang pera, Marcela, ibigay mo ang access sa Singapore accounts at pakakawalan ko ang matandang ito. Sigaw ni Lucas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Wala na si Doña Catalina. Wala na si Diego. Kailangan ko ng kabayaran sa lahat ng serbisyong ibinigay ko sa kanila. Bahagya akong tumawa, isang tunog na puno ng pangungutya. Kabayaran, Lucas. Ang kabayaran sa pagiging aso ng mga Montemayor ay hindi pera. Ito ay ang katotohanang itinapon ka na rin nila bago pa man gumuho ang kanilang kaharian. Tingnan mo ang cellphone mo. Lahat ng account na sinasabi mo ay naka-freeze na ng international police. You are holding a dead man for a dead dream. Nakita ko ang panginginig ng kamay ni Lucas. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng kanyang tapang. Isa lang ang offer ko sa iyo, Lucas. Patuloy ko habang dahan-dahang lumalapit. Ibigay mo ang aking ama, sumuko ka sa mga autoridad, at sisiguraduhin kong hindi ka mabulok sa parehong selda ni Valeria Santos. Pero kung itutuloy mo iyan, sisiguraduhin kong ang huling mukhang makikita mo ay ang mukha ng babaeng wawasak sa bawat pangarap mo. Sa takot at kawalan ng pag-asa, dahan-dahang ibinaba ni Lucas ang kanyang baril. Mabilis siyang sinunggaban ng aking mga security detail. Agad akong lumapit sa aking ama at kinalagan ang kanyang mga tali. Marcela, patawarin mo ako, hikbi ni Ricardo habang pilit na tumatayo. Ako ang nagpondo sa pagtakas mo noon sa tulong ni Lorenzo. Hindi ako nagpakita dahil ayaw kong madamay ka sa gulo ko sa mga Montemayor. Patawarin mo ako sa pagiging anino lang sa buhay mo. Tiningnan ko siya, ang lalaking akala ko ay iniwan kami, ngunit siya palang naging lihim na kuta ko sa gitna ng digmaan. Hindi mo kailangan ng tawad, Papa. Ang mahalaga ay tapos na ang laro. Wala na ang mga Montemayor. Lumabas kami ng rest house habang sumisikat ang araw sa silangan. Ang liwanag ay unti-unting lumalaganap sa buong Taal Lake, tila ba naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Isang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagbuwag ng Montemayor Group ay naging headline sa bawat pahayagan. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay formal nang naisalin sa Aruga Foundation. Si Valeria Santos ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kidnapping at fraud. Si Doña Catalina ay nananatiling missing, ngunit ayon sa mga autoridad, wala itong pagkakataong makaligtas sa pagsabog. At si Diego, sa huling balita ko, nananatili siyang nasa psychiatric ward ng ospital. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Nakatayo ako sa tuktok ng Aruga Tower, suot ang aking paboritong puting suit. Sa tabi ko ay sina Nathan at Nadia, masayang naglalaro sa malawak na terrace. Lumapit si Lorenzo at Isabella, ang 2 taong naging pamilya ko, sa gitna ng unos. Marcia, tapos na ang lahat ng turnover ng documents. Wika ni Lorenzo ng may ngiti. You are now officially the most powerful woman in the industry. What's next? Tumingin ako sa malawak na syudad ng Maynila. Ang bawat gusali, ang bawat kalsada ay tila isang paalala ng aking paglalakbay. Susunod, ngiti ko, isang ngiting puno ng tunay na kapayapaan. Susunod ay ang mabuhay. Hindi bilang biktima, hindi bilang asawa ng isang Montemayor, kundi bilang Marcela Villanueva. Ang babaeng bumuo ng sarili niyang mundo mula sa abo ng kataksilan. Hinarap ko ang aking mga anak at niyakap sila ng mahigpit. Nathan, Nadia, ang pangalang dadalhin ninyo ay hindi pangalan ng yaman. Ito ay pangalan ng dangal at katatagan. At hinding-hindi hahayaan ni Mommy na may sinumang muling kumuha niyan sa inyo. Habang lumulubog ang araw, alam ko sa aking puso na ang digmaan ay tapos na. Wala nang mga sikretong kailangang itago, wala nang mga utang na kailangang bayaran. Ang tanging natira ay ang bukas, isang bukas na ako mismo ang sumulat sa ilalim ng aking sariling mga patakaran. Sinasabing ang oras ay parang tubig sa ilog, patuloy na dumadaloy, tinatangay ang mga dumi ng nakaraan, at dinadala tayo sa mga bagong pampang na hindi natin inaasahang mararating. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang huling pader ng Imperyong Montemayor. 1 taon na ang nakalilipas mula nang muling mabuo ang mga piraso ng aking pagkatao
na inakala kong habambuhay nang nawala. Nakatayo ako sa hardin ng Aruga Sanctuary, isang pasilidad na itinayo ko para sa mga kababaihan at mga batang biktima ng karahasan at kataksilan. Ang bawat halakhak ng mga batang naglalaro sa paligid ay tila isang musika ng pag-asa. Ang sikat ng araw ay banayad na humahaplos sa aking mukha, hindi na nakakapaso, kundi tila isang mainit na yakap mula sa langit. "Mommy, look, I made a drawing of our new home." Ang sigaw ni Nadia habang tumatakbo patungo sa akin bitbit ang isang makulay na papel. Kinuha ko ang drawing. Doon iginuhit niya ang isang malaking bahay puno ng mga bulaklak at may 4 na tao kami ni Nathan siya at ang kanyang lolo Ricardo. Walang anino ng isang ama na naging dahilan ng aming pagluha. Sa murang edad nila natutunan na ng aking mga anak na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa kadugo, kundi tungkol sa mga taong handang manatili sa tabi mo kahit sa gitna ng unos. Marcy, ang ganda ng kinalabasan ng anibersaryo ng Foundation Wika ni Isabela, na ngayon ay tumatayong Chief Operating Officer ng Aruga. Hindi na siya ang assistant na puno ng puot. Siya na ngayon ay isang babaeng may layunin, isang ate sa aking mga anak, at isang tapat na kaibigan. "Salamat, Isabela. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo ni Lorenzo," sagot ko. Lumapit si Attorney Lorenzo, dala ang kanyang mga papeles, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa kaso o demanda. "The final dissolution of the Montemayor assets is complete, Marce. Ang huling sentimo ay naipamahagi na sa mga scholarship programs. Wala na ang pangalang iyon sa mga listahan ng korporasyon. Ang natira na lamang ay ang Aruga." Marami ang nagtatanong sa akin, napatawad ko na ba sila? Madalas akong mapangiti sa katanungang iyon. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Hindi ito ang paglimot sa mga sugat. Para sa akin, ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang ubusin ang aking lakas sa galit. Napatawad ko na si Diego dahil hindi na siya mahalaga sa aking mundo. Napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag noon dahil ang pagkakamaling iyon ang nagturo sa akin kung paano maging matatag. Ngunit ang hustisya ay nananatiling hustisya, ang bawat isa sa kanila ay umani ng binhing itinanim nila. Binisita ko si Diego nitong nakaraang buwan. Sa loob ng puting silid ng ospital, nakaupo siya sa gilid ng bintana, tinitingnan ang mga ibon ngunit walang nakikita. Tinawag niya akong Marce, ngunit sa mga mata niya nakita ko ang isang taong nakakulong sa sarili niyang bangungot. Hindi ako nakaramdam ng saya, ngunit hindi rin ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam ako ng kalayaan. Ang tanikalang nag-uugnay sa amin ay tuluyan ng naputol. "What is the lesson of our story, Mars?" tanong ni Papa Ricardo habang nauupo kami sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. "Ang lesson, Papa," sabi ko, habang pinagmamasdan ng aking mga anak na masayang naghahabulan, ay ang katotohanang ang ating halaga ay hindi nakadepende sa kung gaano tayo minahal ng ibang tao. Ang ating halaga ay nanggagaling sa kung paano natin minahal ang ating sarili sa oras na tinalikuran tayo ng lahat. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Ito ay dapat maging isang pakpak. Tumingin ako sa malawak na abot-tanaw. Ang pangalang Marcela Villanueva ay hindi na lamang pangalan ng isang biktima. Ito ay naging simbolo ng tagumpay ng pagbangon at ng walang hanggang kalinga. Ang Aruga ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ang aking pamana, isang patunay na kahit gaano kadilim ang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga taong hindi sumusuko sa liwanag. Sa wakas, nahanap ko na ang tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa yaman o sa kapangyarihan, kundi sa katahimikan ng gabi, kung saan alam mong ligtas ang iyong mga mahal sa buhay at ang iyong konsensya ay kasing linaw ng kristal. Ang kwento ng aking paghihiganti ay natapos na. At ngayon, ang kwento ng aking tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang.